So, dito na tayo sa town proper ng Naik. So, dito sa Naik, andito na yung mga establishments na kailangan natin. So, may McDo, may Jollibee, may Shakey's, may mga bangko na din. And within the area, andito na din yung malapit na hospital and mga schools. So, from this area, malapit na tayo, around mga 5 minutes, nandun na tayo sa subdivision. And as you can see, developed na yung area. Marami na ditong mga convenience store. Then, may terminal din pala dito ng bus pag papunta kayo ng PTEX or papunta kayo ng Manila. So, pwede rin kapag, pwede kayong mag-abang lang dyan sa highway. Then, may mga dumadaanan ng mga bus. Ayan. Isa nga tong San Lorenzo Ruiz Hospital. Isa sa malapit na hospital dito sa ina-offer namin dito kay Dana House. Ayan. So, from this area, malapit na tayo. Mga 2 to 3 minutes na lang. Ayan. As you can see, ayan o, mga dumadaan ng mga bus. Papunta yan ng PTEX. So, kung nag-work tayo ng Manila or papunta tayo ng Manila, maghintay lang tayo dito sa mismong harap na or highway ng subdivision. And then, ayun na yung subdivision. Puntahan natin yan. So, from this area, ang pinaka-landmark mo is itong Naik Doctor's Hospital. Hindi lang siya masyadong makita. So, ito na yung papasok ng subdivision. Bali, walking distance lang to, mga ma'am, sir. And kapag natapos naman yung subdivision, magkakaroon dyan ng mga tricycle kung ayaw nyo maglakad. Pero kayang-kaya pong lakarin. Kasi malapit lang. Ayan. Ito na yung mismong entrance. So, ito na yung subdivision. As you can see, may mga marami nang nakatayo kasi marami na din pong nakalipat dito sa subdivision. Hello mga bestie. So, andito tayo ngayon sa Dana House. Ito na yung mismong subdivision, as you can see. Sa ngayon ay marami tayong available na ready for occupancy. So, sa mga naghahanap dyan ng ready for occupancy or mabilis ang turnover, as in next year, meron po tayong mga available units. So, ayan, tingnan po natin. Ito yung mismong subdivision. So, as you can see, meron na po ditong mga nakatira na. Ayan, meron pang nagkotse, nagpark siya. Ayan, then yung mga available units pala natin, ayun. Ito, ayan. Ongoing na yung construction dyan. So, sa mga nagmamadaling lumipat, pwede kayong mag-avail dito. So, tingnan natin yung loob ng bahay. So, pag turnover nyo sa bahay ay basic lang po ha, bare type. So, kayo na po ang magpapaganda. So, since bare type, ang papasukin natin ngayon ay yung model house para makita ninyo. At saka, by the way, umuulan po ngayon ha. Napakaganda po ng location kasi flood-free or hindi po talaga binabaha, mataas ang area. So, by the way, ang location nito ay San Roque na Cavite. Napakalapit lang po nito sa bayan mismo. So, ito po yung sample model house para makita nyo kung gaano kaganda pag inayos siya. So, ang property po natin ay 2 meters from dito hanggang dito. So, yung nakita nyo pong kotse dun sa kabila, ayan, sinakop nyo po yung sidewalk. So, pwede kayo makapag-park dyan. Pwede naman yun eh. Okay, so pasukin natin yung bahay. Ito yung mismong
Turnover. Ay, sorry. Sample model house. So, pag lumipat kayo dito, naka-basic lang po siya na first coating. Pero, pag ginawa nyo ng ganito, ayan, pwede na siyang ipa-tiles. So, ang maganda po kasi sa bare type, pwede nyo i-customize. Depende sa prefer nyo na ayos ng bahay. So, ito, plain lang siya na, ano, diba, aesthetic. Ayan, ganyan siya. Then, ito, dito sa may hagdan po to eh, ginawa po niyang storage. So, storage area. Pwede niyong gawing mini pantry para hindi nakikita yung mga stocks ninyo. So, ulitin ko lang ulit, sample model house po to. Then, meron tayong CR dito sa loob. Ayan. So, kapag turnover sa inyo, ang kasama lang is ganito ha, flush type na bowl, tapos lavatory. At saka, syempre, gripo. Then, meron tayo laundry area sa likod. So, ang maganda dito, kapag lumipat kayo, ganito nakataas yung wall niya dito. So, it's up to you kung papalagyan nyo ng ganito na bubong or ipapaklose niyo. So, since malawak po tong likod, pwede po ninyo yung gawing hatiin. Pwedeng laundry area, then dirty kitchen. Okay? Punta tayo sa taas. Sa taas. Sa taas ng bahay ay pwede ang 2 bedrooms. So, 1 bedroom. Ayan. So, sa likod po pala ang bintana na natin, jalousie. Sa harap lang yung sliding window. Then, this is bedroom. Okay? Yan. So, sa mga nagbabalak pong mag-avail dito, para ma-explain ko sa inyo, kailangan nyo lang, dito kasi, ang mga available natin ay RFO. So, pipili lang po kayo kung gusto nyo is within 3 to 6 months, 3 months lang. So, ang pipiliin nyo po is itong one-time payment lang ito. Itong 51,000. Main road na po yan ha. Ibig sabihin ng main road, ganito kalaki yung kalsada ninyo. So, 51,000 since nagmamadali tayong lumipat, 3 to 5 months po, maximum yan. Basta mabigay nyo agad yung 51,000 at documents ninyo, pwede na kayo maka-turnover. Ang monthly nyo po ay 9,929. Then, ang magiging required na income, pwede naman po yung combined income, kung meron kayong mga relatives na may trabaho at pag-ibig, is 28,369. Pasensya na po sa flyers, may umuulan ngayon. Ayan. Then, kung medyo nabibigat na naman kayo sa one-time payment, meron din kaming options up to 8 months ang equity. So, 55,000 po yan, payable po ng 8 months. So, 6,875 per month. So, kung ngayon po kayo na December a-avail, so January hanggang August, ang babayaran mo ay 6,875. Then, ang magiging monthly amortization nyo ay 9,857. So, required income po natin dyan, 26 to 27,000. So, katulad din sinabi ko kanina, kung medyo hindi aabot ang salary natin, pwede kayong humanap ng co-borrower. So, ang pwede nating co-borrower dyan ay any relatives po ninyo. Kahit friends pwede na willing, basta may trabaho at hinuhulugan ng company ang pag-ibig nila. So, OFW, pwede rin po kayong mag-avail. Virtual assistant, pwede rin po. Ayan. So, sa mga interested po, PM nyo lang ako ngayon, or PM nyo po kami, may tripping kami daily. Kung available kayo ng weekdays, at hindi available ng weekends, pwede namin kayong samahan. So, ayun po. See you sa tripping.